believe and on assignment. Hallelujah. And masaya ako kasama natin ang ating kapatid ngayon, muli, Sister April. And masaya sa pagkaramdam na meron tayong kapwa likod ng Diyos sa murang edad. And grabe ang paghahanga ko rin sa Kanya sapagkat Kanyang tinanggap ang bagay na hindi tinatanggap ng iba. Isang calling na hindi pinapansin at sinasagot ng iba. And lagi ko sinasabi sa Kanya, maging sa atin, hindi siya iba sa atin, mga. Hallelujah. Siya'y kapwa din natin na napalakaya sa atin. And grateful kami na kasama ka namin ngayon, kapatid. And I pray patuloy ka pang i-bless ng ating Panginoon. Hallelujah. Buksan natin ating mga Bible, mga kapatid. Sa aklat ng 2 Samuel, chapter 22. Second Samuel chapter 22 verses 8 to 17. Medyo mahaba lang pero bilis ako makapasa ng sa ating Panginoon. So may mga Biblia ay sabayan po mga kapatid. Hello everyone, Bibles up. Let us open in the book of 2 Samuel chapter 22 verses 8 to 17. Ito ang mga pangalan ng mga makapadrihang lalaki na nasa kay David. Si Jose Basebet na Takimoneta na pinuno ng mga kapitan na siya ring si Adino na Esdita na siyang dumaluhong laban sa 800 na nangapatay ng paminsan. At pagkatapos niya ay si Eliasar na anak ni Dodo. Hindi ko alam kung kamag-anak ko ni Ate Ning. Eliasar na anak ni Dodo. Dodo nakalagay dyan ako sa English version. Na anak ng isang Aponita, na isa sa 3 malalakas na lalaki na kasama ni David, na sila'y mga kipag-away sa mga Pilisteo, na nangapipisan doon upang makipagbaka at ang mga lalaki ng Israel ay nagsialis. Siya'y pumangon at sinaktan ang mga Pilisteo hanggang sa ang kanyang kamay ay nangalay at ang kanyang kamay ay nadikit sa tabak. At ang Panginooy gumawa ng dakilang pagtatagumpay sa araw na iyon. Pwede mo bang i-proclaim sa katabi mo ang Diyos, kapatid? Ay gagawa ng dakilang tagumpay sa iyong buhay. With all humility and love, sabihin natin sa Kanya, kapatid, I can feel it. Nararamdaman ko, pagpapalaing ka ng Diyos. Ikilusin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah. Malalakasin ka ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang bayan ay bumalik na kasunod niya upang manamsam lamang. Talatang 11. At pagkatapos na si Sama na anak ni Age. Tatlo na si Jose Basebet, si Eliasar, and si Sama. At ang mga Filisteo ay nagpipisan sa isang pulong na kinaroon ng isang putol na lupa sa puno ng lentehas at tinakasan ng bayan ang mga Filisteo. Ngunit siya'y tumayo sa gitna ng putol na iyaon at ipinagsanggalan niya at pinatay ang mga Filisteo. At ang Panginooy gumawa, hallelujah, ng dakilang pagkatagumpay. At 3 sa 30 pinuno, 3 out of 30 ay nagsilusong at nagsiparoon kay David sa pag-aanis sa yungit ng Adulam. At ang pulutong ng mga Filisteo ay nagsihanpong sa lebes ng Rephaim. At si David nga'y nasa katibayan. Sa mababaw na sali ng Biblia, sabi ito, nasa kutak. At si David nga'y nasa kutak o katibayan. At ang pulutong nga ng mga Filisteo ay nasa Bethlehem, hometown ni David. Doon din ipinanganak ang ating Panginoon Jesus. At nagnais si David at nagsabi, may magbigay sana sa akin ng tubig sa balo ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. At ang 3 malalakas na lalaki ay nagsigas sa hukbo ng mga Filisteo.
at nagsiigib ng tubig sa balon. Lahat mo magsabi, nagsiigib ng tubig sa balon. Sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi niya iyon ininom, ngunit kanyang ibinuhos na handog sa Panginoon. Talatang 17, huling talata, at kanyang sinabi, malayo sa akin, O Panginoon, na aking gawin ito. Iinamin ko ba ang dugo ng mga lalaki na nagsiparoon na ipinain ang kanilang buhay? Kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong malalakas na lalaki. Sabi pa ng mga salin, lalong napatunayan ang tapang ng tatlong mandirigma na ito. Papalain ng Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. Bago sabihin ang pamagat ng ating mensahe, tayo muna isang daling manalangin sa ating Panginoon. Mahabaging Diyos na aming Diyos na pinaglilingkod. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Panginoon ng aming buhay, kami po'y muling lumalapit sa iyo. Sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kailangan namin, Panginoon, ang rema ng iyong mga seta. Kayong nabasa na ito. Pagbigay ito ng panibagong mensahe, panibagong prinsipyo sa aming buhay bilang Kristiyan. At ano man ang pangailangan ng aking mga kapatid sa mga oras nito, katagpuin niyo po sila, Panginoon. Kayo po magbigay ng mensahe sa kanila, Panginoon. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod, lagisan mo ang aking labi, Panginoon, at patuloy na maging pagpapala ito sa buhay ng bawat isa at matanggap ng bawat isa ng mayroong pag-ibig at pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, inalisan namin ang karapatan ng kaaway na gumagawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Espiritu ng antok, Panginoon. Espiritu ng hindi pakikinig. Espiritu, Panginoon, ng hindi pagbibigay ng interes sa iyong mga salita. In Jesus' name, ay aming nire-rebuke, Panginoon. Aming inaalis sa ng karapatan ng kaaway, Panginoon. At aming wini-welcome, Panginoon, ay iyong Santong Espiritu. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, one more time, mga kapatid. Pwede natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Makapuna po kayo lahat, mga kapatid. Okay lang po ba tayo ulit? Hindi ko na banggit yung title natin. Diba, usually bago tayo pinapagpapagpapagpapag. Hawakan muli ang iyong kapatid. At sabihin mo sa kanya, pinamagatan ko po ito, mga kapatid, na the water that God wants. Sabihin mo sa kanya, ang tubig na nais ng Panginoon. Ang tubig, sabihin mo kapatid, ang tubig na gusto ng Diyos. Again, ang tubig na gusto ng Panginoon. Paniwalain mo sa kapatid, may gustong tubig ng Diyos. Malalaman niyo mamaya na bakit ang Diyos ang may kailangan ng tubig, hindi focus sa atin. Hallelujah. The water that God wants. Mga kapuna po tayo lahat, agad palapahan ng Panginoon. Hallelujah. The water that God wants. Ito ay story ng tatlong mighty men o mandirigma na mandirigma sa hukbo ng Israel na talagang isa sa 30 sundalong magigiting ni Haring David. At itong tatlong taong ito, mga kapatid, na pinangalan kayo ng Biblia, si Jose Pasebet, si Eleazar, si Sama, ay talagang may angking galing at kakayahan, mga kapatid, sa pagkikipagtigma. Ayon sa record na kanilang Biblia kanina na ating nabasa, mayroon isa sa kanila na nakapatay ng 800 na Filisteo sa isang pagkikipaglaban lang. Imagine, gaano ito kagaling, gaano ito dalubhasa sa pagkikipagtigma na makapatay ka ng 800 na Filisteo. Gamit lamang ang tabak. Kaya sila tinawag na mighty men o mandirigma. Dakilang mandirigma sapagkat sa kanilang angking talino. Sila isa sa mga trinain ni David bilang hari ng Israel.
sinanay sa mga pagkikipagpaka, sinanay sa mga pagkikipaglaban, hindi sila pinahintulutan mga kapatid na hindi sila sasabak ng laban, na hindi sila equipped, hindi sila handa mga kapatid. Sila ay dumaan sa training, sila ay dumaan mga kapatid sa discipline ng isang army. Hallelujah. Kaya sila ay merong angking galing, angking kakayahan sa pagkikipaglaban sapagkat sila ay mga trained mga kapatid. Hinubog sila ng kanilang hari na si Israel, ay si David mga kapatid. Ako, hari ng Israel. At habang si David ay nagbubulay-bulay, habang siya nagkukubli doon sa isang kuta, maaring siya ay nag-iisip ng plano, maaring siya ay nag-iisip mga kapatid ng isang magandang desisyon, sapagkat katatapos ka ng digmaan, katatapos ka ng labanan, particular sa Filisteo, Carmelian. Filisteo ay talagang immortal nilang kalaban, mortal nilang kalaban mga kapatid ng bansang Israel. Naalala niyo mga kapatid sa 1 Samuel chapter 17, nilaban ni David yung isa ring Filisteo. Na ang sabi natin, siya ay higante, pero ang tawag niya sa taong iyon ay uncircumcised Philistine o isang lalaking hindi kulit ayon sa sinasabi ng Biblia mga kapatid. So, siya ay nagbulay-bulay, nag-isip siya sa mga pangyayari, nag-iisip marahil ng tamang desisyon. At ang kaya sabi na, meron nawang magbigay sa akin ng tubig sa balo ng Bethlehem. Pwede natin sabihin na ito kanyang uhaw na nararamdaman ay pisikal na pagkauhaw. Pwede natin masabi na itong pagkauhaw niya ay sa pisikal na nangangailangan ng tubig. But I believe, mga kapatid, hindi ito usap pisikal na nangangailangan ng tubig. Ito'y nangangahulugan, mga kapatid, na kung saan uhaw siya sa kapayapaan, uhaw siya sa kalakasan mula sa ating Panginoon. Kasi alam niyo si David, isa sa mga title niya, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng marami pag-aaral, siya yung a man after God's own heart. Siya ay malapit sa ating Panginoon. Yung silakbo ng kanyang puso, hindi matatawaran. Yung kanyang pagiging tapat, yung kanyang pagiging maibigin sa ating Panginoon ay nandun na lamang. Naalala niyo po ba nung siya ay bago i-anoint ni Samuel na propeta ng Diyos, siya ay tapat na naglilingkod sa sakahan ng kanyang tatay. Nag-aalaga ng maraming pupa. Amen? Noong time na mag-a-appoint na at mag-a-anoint na ng ikalawang hari ng Israel, hindi siya kasama sa mga pinili ng kanyang tatay na si Jesse, kundi siya ay pinili. So sabi ng ibang pag-aaral, nakaranas si David ng rejection. Nakaranas si David, mga kapatid, ng hindi pag-appreciate sa kanyang pamilya. Nakarasan ba natin hindi tayo ma-appreciate ang pamilya natin, mga kapatid? Maybe lahat tayo nakaranas ito at nakakaranas. But praise be to God, may Diyos na handang mag-appreciate sa atin. May Diyos na handang mag-comfort sa atin. May Diyos na totoong umiibig sa atin, mga kapatid. So yung thirsty na naranasan o na hinahanap ni David o yung gusto niyang mangyari ay hindi lamang sa physical na kalagayan, kundi maging sa spiritual na kalagayan sa ating Panginoon. Sapagat para sa Kanya, yes, tagumpay kami sa laban, but Lord, kailangan ko ng kapayapaan. Yes, tagumpay kami sa laban, but Lord, kailangan namin ng kalakasan. Yes, tagumpay kami sa laban, but Lord, kailangan kong purihin ka. Kailangan kitang sambahin. Gusto ko, Panginoon, ng tubig mula sa iyo. Gusto ko ng pagsamba mula sa iyo. Kaya nung pagtanggap niya ng tubig, hindi niya ininom. Ano ginawa niya? Inalay niya sa Panginoon. Kaya dito papasok yung spiritual, makapit na mensahe sa buhay natin bilang Kristyano na yung mighty man na nagbigay sa kanya ng tubig mula sa balo ng Bethlehem. Nag-igib, nagsikap. Again, kung babalikan natin yung talatang 8 hanggang 17, ang sabi ng Biblia, sila ay nagtagumpay sa mga laban nila. Kaya ang sabi ng Biblia, sinamahan sila ng Diyos, gumawa ang Diyos, kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Talaga ang buhay natin hindi magtatagumpay kung buhay lang natin. Kung lakas na natin, kung talino lang natin, hindi tayo magtatagumpay sa buhay unless samahan tayo ng Panginoon.
ma-recognize natin ang kapangyarihan ng Diyos at makita natin sa ating buhay na talagang pinagpala tayo dahil sa Diyos, pinalakas tayo dahil sa Diyos, pinagtibay tayo dahil sa Diyos, hindi sa ating sarili kakayahan, kundi sa ating Panginoon. Sapagat ang gustong mangyari na David, yes, para sa kanya naniniwala siya na ang tubig ay nagbibigay buhay. Ang tubig ay bumubusog, pumapawi ng uhaw. Pero since spiritual na kauhawan ang kanya nararanasan sa ating Panginoon, ang gusto niyang mangyari, Lord, have your way. I know ikaw yung bubusog sa akin. I know ikaw yung magpapalakas sa akin. I know ikaw magbibigay sa akin ng ginhawa, hindi ang tubig na ito. Para sa akin, ikaw ang lakas ko, Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia kanina, yung tubig na ito, dinala ng 3 magiting na mandurigma sa kanya. At ang sabi niya, iinumin ko ba, Panginoon, yung dugo ng mga lalaki ito? Now, yung dinala, tubig. Yung sinabi niya, tubig. Kapag sinimabag, medyo nag-iba. Dinala sa kanya, tubig. Yung sinabi niya, iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaki ito? Ang gusto niya nang ipaunawa sa atin, mga kapatid, sa pamagitan ng senaryo ito, Lord, yung pagsasakripisyo ba ng mga tao ito, aangkinin ko o iaalay ko sa iyo. Yung dugo is representation ng sacrifice. Pagsasakripisyo, paghihirap. At para sa kanya, bilang hari noong panahon yon, bilang hari ng Israel, yung bang dugo nila, yung bang sakripisyo nila, ay akin bang iinumin, akin bang tatanggapin, o ibibigay ko sa iyo. Pero sabi ng Biblia, hindi niya ininom, kundi kanyang inalay. Kasi para sa kanya, yung pinag-aalayan ng tubig, yung pinag-aalayan, hallelujah, oh God, yung pinag-aalayan ng dugo, hindi ang tao, kundi ang Panginoon. Hindi lang pinag-aalayan ng tao ng alap ang Diyos. Sa Leviticus chapter 23, verses 23-26, verse 18, mayroong utos ang Panginoon sa bansang Israel. Maghandog kayo ng mga pagkain susunugin. At ng alak, ito'y inyong sunugin upang yung mabuting samyo'y aking maamoy at ako'y malugod sa inyo. Para sa kanya, hallelujah, kay Hari David, mga kapatid, ito ay parang alak na samyo sa ating Panginoon. Ito ay parang isang katas ng kubas o katas ng prutas na nagre-representa ng sacrifice sa ating Panginoon. Now, sabi ng maraming pag-aaral, mas mahal pa that time ang tubig kaysa alak. Kung hindi pa tayo nakapunta ng Israel, pero kung makikita natin sa mapa, sa geography ng Israel, ang Israel ay halos desierto. Noong mga panahong iyon, mga kapatid, dahil sa kakulangan ng tubig, sa limitadong tubig, binibili ang tubig at sobrang mahal. Mas mahal pa sa alak na kayang bilihin sa tindahan. Pero willing siyang ihandog yung pinakamahal para lang sa kanyang minamahal na ating Panginoon. Kaya siya rin nagsabi, sabi niya, I am not offer anything that cost me nothing. Hindi ako makahandog ng basta-basta. Maghahandog ako ng first class, maghahandog ako ng world class, maghahandog ako, Panginoon, ng mainam na handog para sa iyo. Hallelujah. And I pray, ganoon din ang maging karakter natin bilang Kristiyano. Lalo, hindi ako maghahandog ng isang handog na basta-basta lang, Panginoon. Hindi ako maghahandog ng segunda mano. Maghahandog ako ng brand new. Hallelujah. Hindi ako maghahandog, Panginoon, ng basta-basta lang. Maghahandog ako, Panginoon, ng espesyal sa iyong harapan. Sapagkat ikaw ang unang naghandog bago pa ako maghandog. Ikaw yung unang nagbigay bago pa ako makapagbigay. Ikaw yung pinagmulan, hindi ako. Ikaw yung nagsaling, hindi ako. And I pray that my church, ihandog natin yung pinaka-the best natin sa ating Panginoon. Yes, hindi tayo mayamang tao. Hindi tayo marangyang tao, mga kapatid. Wala tayo maipagmamalaki sa Diyos. In a sense, wala tayong mayamang buhay. Pero yung buhay natin na pinago ng Diyos,
yung buhay natin na pinagpala ng Panginoon, yung buhay natin na pinalakas ng Panginoon. Yan ang dapat mong ialay sa Kanya. Yan ang dapat mong ibigay sa Kanya. Sapagkat ang sabi ni Pablo, iyan yung paghahandog na kinalulog ka ng ating Panginoon na sa nating katampatan magsamba. Amen. The Lord. Praise God. At kung magsabi pagsamba. Hallelujah. Kahit mas mahal pa ang tubig kaysa sa alak ng kanilang kapanahunan, hindi siya ng dalawang isip na ialay ito sa ating Panginoon. Hindi siya ng dalawang isip na ibigay ito sa ating Panginoon. Why? Kasi para sa Kanya, Lord, yung success namin, hindi yan nangyari sa amin. Yung tagumpay ng buhay ko bilang hari, hindi ito lang galing sa akin. Galing to sa iyo, Panginoon. Yung kagalingan ko sa aking karamdaman, hindi yan galing sa akin. Yung kalakasan sa aking pananampalataya, hindi yan galing sa akin. Kung wala kang mga ginamit, kung wala kang mga... Hallelujah. Praise God. Kung wala kang mga ginamit, Panginoon, kung wala kang binago, kung wala kang inalis sa buhay ko, Lord, wala ako sa kalagayan dito, Panginoon. And I pray, and submit, hindi natin may kakailang kakahanan kung gano'ng kabuti ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Nariyan ka sa kalagayan mong yan kasi may mga taong nag-sacrifices eh. Nariyan ka sa kalagayan mo yan, may mga taong nag-give voice eh. Nariyan ka sa kalagayan mo yan dahil may mga taong naging dedicated sa Panginoon, hindi sumuko para sa iyo. Pwede ba ating palapakan ng ating dakilang Diyos? Hallelujah, God. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Itong tatlong lalaking ito ay willing mag-sacrifice. Kumuha sila ng tubig doon sa balon ng Bethlehem. Hindi nila inisip, Sir, kakagaling na namin sa gera. Sir, dakila ang aming role. Ang role namin makipagtipa, hindi mag-igip ng tubig. Ang role namin, Sir, hindi kami maging alipin, kundi bodyguard mo kami. Hindi kami assigned sa bagay na yan. Pero hindi sila nagdalawang isip. Para sa kanila, kailangan ito ng hari. Kaya dapat kong ibigay. Church, wala pong ibang hari sa buhay natin, kundi ang hari ng mga hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Kaya wala po tayong ibang pinaghahandugan ng papuri at pagsamba ang ating Panginoong Yesus. Wala po tayong inaalaya ng pagpagluwalhati at pagtakila parangal sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya na aking lagi sinasabi, hindi ito gawain ng inyong pastor. Hindi ito gawain ng sino mang kapatiran. Ito ay gawain ng ating Panginoon, Yeso Cristo, na nagtayo ng iglesia na ay apituan ng Hades ay hindi nagsisipalain lawag sa kanyang iglesia. Hindi nila pinairan yung kanilang titulo. Hindi nila pinairan yung kanilang posisyon. Para sa kanila, yes, kami ay dakilang mandirigma. Yes, kami ay mga trained army. Yes, hindi yan yung aming obligasyon. Pero I would like to say, mga kapatid, hindi nila posisyon. Pero nandun yung kanilang submission. I pray kahit wala tayong posisyon, yung ating submission sa Panginoon hindi magbago. Kahit wala tayong titulo, kahit wala tayong posisyon na mataas, magpagamit tayo sa Panginoon, mag-serve tayo sa Panginoon, makiisa tayo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Para sa kanila, kailangan ito ng hari. Para sa kanila, may hinihingi sa akin ng hari. Para sa kanila, may gusto patunayan sa amin yung hari. Kaya patuloy akong maglilingkod. Patuloy akong susunod.
Kaya doon sa kanilang sacrifice, doon sa kanilang offering sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito'y naging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya na aking sinabi kanina, halos galing sila sa great victory. Nasaksihan nila ang pagkilos ng Diyos. Nasaksihan nila ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Naranasan nila at nakita nila kung paano gumawa ang Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pagkikipagpapay. Yet nandun pa rin yung kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Yun dun yung pagsunod nila sa hari ng Israel. Nandun yung kanilang paggalang, nandun yung kanilang pag-respeto, nandun yung kanilang pagkawang gawa at pagbibigay ng kanilang buhay. Church, ano yung mga bagay na binibigay mo sa ating? Sa panahon ba na success ang business, nabibigay ka sa Diyos? Sa panahon ba na pinagaling ka sa sakit, hindi ka man nakakalimot sa mga pangako mo sa Kanya? Come on. Let that sink in for a while. Magbulay-bulayan natin ang bagay niya. Kasi kung nakakalimutan natin, kung nakakalimutan natin, church, ang Diyos na nagbigay ng lahat ng meron tayo sa buhay, may mali na hindi tama. Kung after ng victory, kung after ng success, kung after ng great revival, kung after ng blessing na tinanggap mo sa Panginoon, nakakalimutan mo siya, nakakalimutan mo sumunod, nakakalimutan mo magpasakot, nakakalimutan mo mag-obey sa ating Panginoon, there's something wrong. Hallelujah. There's something wrong, mga kapatid. May kinakailangan tayong iayos sa ating Panginoon. Lagi natin sinasabi sa church, naiintindihan ka ng Panginoon kapag hindi ka nakakadalo ng mga gawain. Naiintindihan ka ng Diyos kapag hindi ka sumusunod ng kodo ng buo. Pero dalangin ko sa Panginoon, isipin natin yung pangangailangan din ng Diyos. Isipin natin yung hinihingi din ng Diyos sa atin. Isipin natin yung inaasahan ng Panginoon sa atin. Kaya nga hindi kayo dapat pinipilit maglingkod sa Panginoon. Hindi kayo dapat pinipilit magsamba sa ating Panginoon. Kung saan itong ibibigay sa Diyos. Dahil ito ang Diyos na pilos sa amin, nagpala sa amin, nagpalakas sa amin, nagpagkita sa amin, nagpagaling na amin karamdaman, kung saan kong ibibigay, Panginoon. Kaya tanong mo kanina, ano yung mga bagay na binibigay natin sa Panginoon? Wala akong karapatang husgahan po kayo, ang Diyos ang maghuhusga at maghahato ng ating ginagawa at binibigay sa Panginoon. Pero ito yung pangusap ng pagsisiyasat. Ano yung binibigay niyo sa Panginoon after yung tumanggap? Ano yung binibigay at kaya niyong ibigay na porsyento sa ating? I'm not talking, mga kapatid, yung tithes. Hindi tayo particular doon, mga kapatid. Pero ano yung mga bagay na tinanggap mo sa Panginoon na dapat mong ibigay, na dapat ka magsakripisyo. Kasi yan yung tubig na gusto ng Diyos na ialay mo sa Kanya, na ibigay mo sa Kanya, mga kapatid. Siya yung unang gumawa, siya yung unang nagbigay, siya yung unang kumilos. Kaya dapat sa Kanya muna, sa muna. Sabi ng Bible, seek first your pastor, hindi. Seek first your leader, hindi. Seek first the kingdom of God. Unahin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang kapihan, ang lahat ng bagay. Ikaragdag sa akin ang Panginoon. Hallelujah. Saan natin binibigyan ng prioridad ang Panginoon? Ikaw ba yung tipo Kristiyano? Lagi ka lang bang humihingi? Ngunit wala kang binibigay? Tularan natin ang tatlong lalaki ito. Sa kabila ng kanilang tinanggap, willing silang magbigay. Sa kabila ng kanilang nasaksihan, willing silang sumunod. Sa kabila ng kanilang nagawa, sa kabila ng kanilang naranasan, nandun ang paglilingkod nila sa ating Panginoon. Hallelujah. Church, Church,
saan tayo dinadala ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Mga young people, nanay, tatay, saan po tayo dinadala ng ating pagpapasalamat sa Panginoon? Maganda yan, bulay-bulayan niyo po ang kabutihan ng Panginoon. Maganda yan, ma-realize, ma-recognize nyo. Salamat Lord sa pagpapala. Salamat Lord sa kagalingan. Salamat Lord sa restoration. Salamat Lord sa disiplina. Salamat Lord sa pagtutuwid. Maganda yan, ma-realize natin sa ating buhay. Yan ay pagpapasalamat sa ating Panginoon. Pero after mo magpasalamat, saan ka dinadala ng buhay mo? After mong magpasalamat, after mong i-recognize ang kabutihan ng Diyos, saan dinadala yung oras mo? Saan dinadala yung buhay mo? Ikaw ba ay kaisa ng Diyos sa kanyang gawain? Ikaw ba ay maaasahan ng Panginoon para sa paglago ng pananampalataya ng iglesia ito, ng kapatiran ito? Saan ka dinadala? Napagpapasalamat mo sa Panginoon. Yes, hindi natin mabigyan ng pagkakataon lahat magpasalamat, mag-testify ng kabutihan ng ating Panginoon during testimony. Pero hindi lang doon nasukat na ikay nag-testimony, nag-testify sa ating Panginoon. Kundi paano ka gumawa sa kanyang gawain, paano ka makiakibat, makiisa sa kanyang gawain. Iyon ang malaking porsyento na hinahanap ng Panginoon sa ating buhay. Yun, mga kapatid. Pagbulay-bulayan natin saglit ang bagay ito. Yan ang hinihingi sa atin ang bagay. Masaya ang Diyos. Natutuwa ang Diyos, nalulugod siya pag ikaw ay bless. Natutuwa ang Panginoon kapag gumaling ka sa sakit at karamdaman. Natutuwa ang Diyos pag na-convert ka sa pananampalataya at nalaman mo ang tamang doktrina paglilingkod. Masaya ang Panginoon kung maakay mo ang kapamilya mo na dapat maakay sa paglilingkod. Pero after ng bagay na yun, mga kapatid, yung performance natin sa ating Panginoon, yung paglilingkod natin sa ating Diyos, gaano kalalim, gaano ka-dedicated, gaano tayo kauhaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. We pray. Sabi ko lagi sa church na ito, huwag nawa nating hayaan na dumating yung panahon na yung church na ito ay maging pasyalan na lang. Huwag natin hayaan na yung church na ito maging lugar na lang in case of emergency. Katawag sa Panginoon pag may kailangan. Katawag sa Panginoon pag may sakit lang. Magsisimba lang kapag may pinagpala. Magsisimba lang kapag may nakuha pabor sa Panginoon. Church, ayaw natin mangyari yan sa panahong ito hanggang sa mga susunod na panahon ng inyong mga anak. Hindi po tayo dapat pumayag na maging ganyan ang iglesia natin, mga kapatid. Kundi kung ano ang narapat at disenyo ng iglesia na gusto ng ating Panginoon. Yun yung ating yakapin. Yun yung ating sundin sa ating Panginoon. Saan ka dinadala ng pagpapasalamat? Saan ka dinadala ng tagumpay na naranasan mo sa Panginoon? Saan ka dinadala again sa kagalingan ng iyong karamdaman? Saan ka dinadala sa kalakasan na tinanggap mo sa ating Panginoon? Dapat sa tapat na paglilingkod at sa sakripisyong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Dapat doon tayo mapunta. Doon tayo, mga kapatid. Hallelujah. Magkaroon ng pagtalas dapat sa kanyang gawain at sa kanyang ginagawa. That's the water that God wants. Yung willing mag-sacrifice. Yung willing magbigay ng buhay. Yung willing magbigay ng kanyang mga kaya sa ating Panginoon. Yan ang totoong satisfaction ng Diyos. Yan ang totoong nagpapasaya sa puso ng Panginoon. Yan yung totoo nagpapasaya ng damdamin ng Diyos, mga kapatid. Kaya dapat sa buhay natin, church, yung people natin, mga tatay, dapat sa buhay po natin, mga kapatid, patuloy tayo makiisa sa ginagawa ng ating Panginoon. Patuloy po tayo makiisa sa gampanin at ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Makiisa tayo at gawin natin kung anong inuutos sa atin ng ating Panginoon. Naalala niyo po ba
yung babaeng Samaritana. Sa John chapter 4, nalala niyo mga kapatid? Yung na-encounter ni Jesus, yung Samaritanang babae, sabi ng lahing Hudyo, sabi ng babae, kung sila nag-uusap, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Ginoo, ako'y Samaritana, ikaw ay Hudyo. Sapagkat hindi po pwedeng mag-usap sapagkat mayroong mortal na pag-aaway sa pagitan ng mga Hudyo at ng Samaritana. Sapagkat sa panahon ng ating Panginoon, ang mga Samaritana, mga kapatid, ay itinuturing ng mga Hudyo na hindi kaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Sila ay mga makasalanan para sa kanila at hindi sila karapat-dapat patiin man lang. Hindi sila karapat-dapat kausapin. Ganon, mayroong discrimination sa pagitan nila. Pero nakakatuwa ang Panginoon, mga kapatid, willing i-break ng Diyos yung rules para lang sa Samaritanang babae. At kahit tayo mga hintil, naabot tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil una nang break ng Diyos, yung namamagitan sa ating kausap. Yung namamagitan sa ating tradisyon, ang Diyos ang umabot sa ating mga kapatid. Ang sagot ng ang tanong ng babae, O Ginoo, bakit ka nagkikipag-usap sa akin? Ay sabi sa kanya ng Panginoon, babae, kung alam mo lamang ang tubig na binibigay ko sa iyo, hindi ka na iigib sa balon ito. Kasi para sa kanya, ang iniisip ng babae sa Samaritana, nandito lang naman ako para mag-igib. Nandito lang ako para magsalok ng tubig. Pero sinasabi sa kanya ng Panginoon, hindi ko pakay yung tubig dyan sa balong yan. Kundi yung tubig na gusto kong ibigay sa iyo, yung bukal. Yung tubig ng buhay na hindi ka na kailanman mauhaw. Yung tubig magbibigay sa iyo ng satisfaction, ng gana, ng galak, ng sigla. Hindi ang tubig na itong galing kay ako. Hindi ito kayo ng babae, literal. Hindi ito kayo ng Panginoon, spiritual. Hindi ito kayo ng babae, literal na tubig, na talagang magbibigay ng pagka-sapat sa kanyang pagkauhaw, parang gusto ng Diyos, tubig na spiritual, na bubukal sa puso ng isang Kristiyano, ng isang tao, mga kapatid. Yung tubig na mag-aalis at magpapawi ng anumang kauhawan. Ay nasabi ng Lord, ay nasabi ng Biblia, yung tubig na ito na sinasabi ng ating Panginoon sa Kanya na magbubukal at inanais ng Diyos sa bawat Kanyang mga anak. Ano sabi ng John chapter 4? Verse 24. Simulan natin sa 23. Dumarating ang oras at ngayon nga, hallelujah, thank you Jesus, na ang sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Iyon yung klase ng tubig na gusto ng Panginoon sa atin, na maglilingkod tayo sa Kanya. May kauhawang sumamba, may kauhawang magpuri, may kauhawang maglingkod sa ating Panginoon. Yung tubig na ibibigay niya, hindi na tayo mauhaw. Yung tubig na ibibigay niya, hindi na tayo maghahanap. Yung tubig na ibibigay niya, hindi na tayo, mga kapatid, magsasawa, maghahanap pa ng iba. Kundi tubig na nagbibigay ng kakontentuhan sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, dumarating ang oras. At ngayon nga, sasambahin ng mga mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Diyos. Come on. Hinahanap ng Diyos. Come on. Hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Magandang bagay
natanggap natin ang katotohanan ng Christ Church. Magandang bagay na kilala natin ang katotohanan na meron lamang iisang Diyos na nagkatawang tao. Meron Jesus Christ na nagkakos sa krus ng Kalbaryo. May pinanganak, may namatay, may nabuhay. Yan ang katotohanan, apostolikong doktrina na ating nalaman, na ating tinuturo, na ating tinatanggap, na ating tinatatanggol. Pero, hallelujah, pero, meron pang sinabi ang Diyos, hindi niya hiniwalay. Espiritu at katotohanan, hindi ang Espiritu. Kundi katotohanan, anong ibig sabihin ng Panginoon? Katotohanan, ayon sa pagsambang tinuturo, sinasabi ng Biblia. Kaya wala tayong imahe, wala po tayong mga repulto, mga kapatid, sapagkat we worship God, we worship Jesus in spirit and in truth. Sa ngalan ng Espiritu at katotohanan, pinapuri natin si Kristo Jesus. Sinasamba natin si Kristo Jesus. Hallelujah. Come on, let's celebrate. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, ang sumasamba sa Kanya ay dapat. Hindi sinabing pwedeng sumamba. Hallelujah. Dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Diyos doon sa nauhaw. Yun yung pagsamba, yun yung uhaw na hinahanap ng Diyos sa kanyang mga anak. Oh, come on! Kaya pala, hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya pala, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, tinuturo ng Biblia, purihin siya. Itaas ang kamay. Italon ang paa. Itakbo ang paa. Why? Kasi siya ay buhay. Siya ay buhay, hindi sa patay. Siya ay Diyos na nagbibigay buhay. Siya ay Diyos na pinagagalingan ng buhay. Kaya ang pagsamba daw sa Kanya, buhay sa Espiritu, katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko, minsan ka nang na-amaze. Alam ko, minsan ka nakapag-witness. Come on. Alam ko, minsan ka nakapagsaksi na sa ganitong pagsamba, dito ka lumaya. Sa ganitong pagsamba, dito ka nabago. Come on, come on, come on, come on. Oh, hallelujah. Minsan mo nasaksihan na sa ganitong pagsamba, dito mo natanggap yung kanyang presensya. Hallelujah! Salamat Lord sa ganitong pagsamba. Salamat sa ganitong pananampalataya. Salamat sa ganitong doktrina. Dito ka pinago ng Diyos. Sa ganitong pagsamba, I believe, masasabi mo sa iyong puso, Lord, salamat. In times of depression, in times of stress, in times of trouble, salamat sa praise and worship sa church na ito. Kaya thank you so much sa mga kapatiran song leaders. Naglala ng buhay. Nag-praise sa Panginoon. May kahinaan pero nagsisikap. May kahinaan pero nagpapatuloy. May problema pero nagpapatuloy. Hindi tumatalikod. Sumusunod sa ating Panginoon. Yes, Lord.
isaluin ako ng kalakasan. Pag-isaluin ako ng anointing ng Holy Ghost. Kaya sa mga song leaders natin sa church, do not give up. Wag na wag kayo susuko. Hindi natin sukatan. Song leaders, hindi natin sukatan. Maraming tao papalakpak sa atin. Pero praise God, sukatan natin para maging effective kayo song leaders. Praise God. Huwag lalaki ulo nyo, huwag lumaki puso nyo, ha? Lumaki puso nyo sa Panginoon. Sukatan natin, hindi maraming papalakpak sa atin. Huwag na naman. Sukatan natin, hindi maraming sabi sa atin ang galing mo, hindi yun. Ang sukatan natin, yung maraming bumabagsak na luha. Yung maraming, no. Yung meron ka patirang mapuspos sa gitna ng problema. That's an effective song leading. Hindi mo kayo tinuturoan maging magaling kayo. I'm sorry. Hindi ako magaling na pastor para mag-pray ng song leader na magaling. Pero kaya ko kayo malalayan. Kaya ko kayo malalayan. Pero hindi yung galing. Pero yung anointing. Marunong akong kumanta. Pero hindi ako talented na singers. But I can produce a song leaders na anointed sa biyaya ng Panginoon. Yung pagkakanta, patuloy yung luha ko. Sasambal ko, Diyos. Pagkakasalamat ko sa atin. And church, alam ko, isa natin na witness sa buhay na ito, sa paglilingkod na ito, mga kapatid, sa pagsambang ito, kumilos ng ating Panginoon. At kumikilos ng ating Panginoon. Hindi man nag-iigan yung katabi mo para ay giling. Hindi natin nagkakalaan ang katotohanan na sa panahon ng praise and worship, sa panahon, mga kapatid, ng pagpupuri sa ating Panginoon, ang daming lumalayan sa atin. Ang daming mga depressed na nabigyan ng Diyos ng blessing. Ang daming stress na kinatakbo ng Diyos ng kanyang anointing. Ang daming troubled heart. Ang daming mga broken hearted. But praise God. But praise God. Kaya tayong tulungan. Kaya tayong ilipa. Kaya tayong palapasin. Kaya mahalaga sa Panginoon. Yes, yung galing. Pero mas mahalaga sa Panginoon. Sa pagtayo mo, may mabagong buhay. Sa pagtayo mo, may maribay na puso. Kaya intindihan mo kung hindi kayo papalakpak sa pangaral ko. Kaya intindihan ko kayo mga kapatid. Pero hindi nyo may kakailang katotohanan. Dahil sa salita ng Panginoon, ang daming binasag sa inyong puso. Amen. Hindi nyo may kakailang yan. Kahit pa sinungalingan yan, katabi mo mismo magsasabi. Katabi mo mismo makakapag-witness. Kaya nga nakarang linggo, binigay sa atin Diyos tayo, Lord, thank you for this church. Thank God for this church. Hallelujah. Hindi kami nagpapasalamat sa Panginoon, but I thank God for this church. I thank God. I praise God for this church. I thank God for this church. I bless God for this church. Sa ating Panginoon. Come on, one more time.
Yan ang tubig na gusto ng ating Panginoon. Yan ang tubig na hinihingi sa atin ng Diyos. Yung merong sakripisyo, yung merong worship. 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 Unang na-mention sa Old Testament, ang worship sa Genesis chapter 22. Nung mag-aalay si Abraham ng anak, sabi niya, dumito muna kayo. Kami na lang muna ng anak ko ang aakyat. At kami ay sasamba. Pag-ahandog ang inutos ng Diyos. Ang sabi niya, sasamba kami. New Testament, ano yung paraan ng paghandog ng buhay sa Diyos? 12:1 ng Romans, ipinamamali ko sa Panginoon, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Panginoon, na inyong ialay, na inyong ihandog, na inyong ibigay sa Diyos ang inyong sarili bilang isang haing buhay, banal, alubot-lubot sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Praise God, tuwing ng Panginoon. That's the true worship when we sacrifice. Yan, totoong pagsamba. Hindi, sabi nga ng isang preacher na pakinggan ko, worship is not about the song that we sing. It's about the sacrifice that we bring. Hindi daw sa awit na ating kinakanta, kundi sa handog na kaya natin itala sa harapan ng ating Panginoon. Masusukat ang worship sa ating Panginoon. Hindi sa inaawit natin mula sa ating labi, kundi inaawit natin mula sa ating puso patungo sa ating Panginoon. Kaya ang worship sa Panginoon, pag nag-worship tayo, hindi, like ko sabi, huwag mong isipin yung katabi mo. Huwag mong isipin yung katabi mo. Huwag mong isipin yung asawa mo sa kabilang row. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa iyo. Hayaan mo, maramdaman mo pakilos ng Panginoon through praise and worship. Na Sunday, nakita pa si nanay during nakaraan. Praise and worship dito sa banda na kaupo. Nakarating na sa dito. Dahil under ng influence ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Kasi pag nasa ilalim ka ng presensya ng Panginoon, hindi mo alam, hallelujah, wala ka na pala sa kinaupuan mo. Pag galak ka, pag sigla ka, hindi mo na alam kung sino na tabi mo. Hindi mo na alam ano yung sura mo. That's the true worship. At siya luhaw ang ating Panginoon sa kanyang klase ng pagsamba. Hindi iniisip yung suot, hindi iniisip yung forma, hindi iniisip yung mawawala sa kanya. Kundi iniisip niya, hallelujah, ibigay ko sa Panginoon. Hallelujah, ibigay ko sa Panginoon. Yun yung worship na hinihingi ng Diyos. Yun yung uhaw ng ating Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now we sing back to Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, praise the Lord. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikaw mga kapagpatunay, madalas sa buhay mo. Like ko sabi sa inyo, pag sinama mo ang Diyos ng walang limitasyon, hindi rin limit ang ibibigay sa iyo. Hindi rin tigil ang ibibigay sa iyo. Buhos ang ibibigay sa iyo. And I know, mga kapatid, na natatayang people, minsan mo nang naranasan ang mapuspos ng Holy Ghost ng ating Panginoon through praise and worship. Through praise and worship. Minsan mo na itong naranasan. Minsan mo na yung naramdaman. Minsan nangyari sa buhay mo. Minsan nawawala lang. Kasi nawawala lang yung focus mo sa Panginoon. Alam mo yan, kapatid, nawawala lang yung attention mo sa Panginoon.
Alam ko may mag-aagri sa akin. Sa bagay na yun, mga kapatid, ano? Gusto, totoo yan. During praise and worship, doon ako blessed ng Panginoon. Doon ako pinagpalak, doon ako kinatagpo ng Diyos. Doon ko naramdaman yung Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya dito sa church, sinasanay ko po kayo na i-feel natin ang Holy Ghost ng Panginoon kahit wala pong kumakanta, kahit wala pong tumutugtog. Kasi hindi nakasalalay sa amin ang Holy Ghost. Sa Diyos, sa pamamagitan ng pagpupuli, sa pamamagitan ng pagsambot, sa pamamagitan ng pagre-response mo sa ating Panginoon. Meron ba rito mga kapag-witness sa atin sa bagay po na yan? Meron bang maglalakas ng loob? Ano yung ang bagay po na yan? Kung ikaw ay may tubig na pinipili sa Panginoon, na alam mo minsan mo naranasan na ikaw ay sapatan ng Diyos sa iyong pagkauhaw, na ikaw ay katagpuin ng Diyos sa iyong pangailangan, pwede mo ba siyang purihin ngayon? Sige, ang versikulo ka pa. Ikaw na nakaranas ng bagay na yan. Sige, baka mahiya. Express it to the Lord. From all of your heart. From your mind, soul, and strength. Sige. Yung apostolic praise and worship. Your apostolic praise and worship sa atin. Kung wala pa ka na naniniwala ka na sa sinabi ko, bakit hindi mo prayer ng Diyos sa walang limitasyon? Amen. Hallelujah. Bakit hindi mo recognize ang kabutihan ng Panginoon? Bakit hindi mo i-welcome ang kanyang presensya? I know, kaya panangusap sa iyo ang Panginoon. Appreciate it. Praise God. Appreciate it. At hindi ka mo yung sige. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Praise God. Hindi na lang ako. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yung pagpupuli na itong naranasan, Yes, Lord. Hallelujah. yung pagpupuli na itong naranasan, ang presensya ng God. Diyos. Gawin mo ngayon sa Panginoon. Kung talagang nag-aakay ka sa aking sinasabi, kung sumasayaw ka, sinasabi mo, Amen, Pastor. Amen, Pastor. Praise the Lord. Worship Jesus Christ in spirit and in truth. Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh God, thank you for the apostolic revival. Thank you for the apostolic outpouring of the Holy Ghost. Yes. We worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Apostolic Church of Christ. We worship God. We must worship God in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God.
Yes, minsan kang nang hina. Pero hindi mo may kakaila. Nasa panambahan ito. Sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pangalan ng kanyang presensya. Kung ka pinago, kung ka pinalakas, kung ka pinalaya ng ating Panginoon. Maraming sa kadismaya sa pamunuan. Maraming sa kadismaya sa iyong pastor. But you can deny the fact sa pamagitan ng praise and worship sa iglesia ito. Iyatakpo ka ng Panginoon. Pinilat ka ng Diyos. Pinilat ka ng Panginoon. Iresero ka ng Panginoon. Pinagaling ka ng Panginoon. Worship God! Yes! Hallelujah! 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 Hopefully this time of apostolic revival. This time of apostolic revival. Sige po kayo ng Panginoon. Napakalay ito ang iyong presensya. Sige po kayo ng Panginoon. Napakalay ito ang kanyang karuhagian. Na hindi nakikita ng iba, pero nakikita mo. Sige po kayo ng Panginoon. Napakalay ito ang kapagalitan ng Diyos. That's the power of God. That's the presence of Jesus Christ. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, kung sumasamba sa Kanya, ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Espiritu, hindi sa emosyon, hindi sa nararamdaman, hindi sa damdamin, sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kung meron ka nararamdaman na Espiritu ng ating Panginoon, kung may nararamdaman ka na kakaibang pwersa, kakaibang kapangyarihan, huwag mo pipigilan, kapatid. Yan ang tubig na gusto ng Diyos. Yan ang tubig. Come on, hallelujah. Yung buhay na pagsamba. Yung buhay na pagpupuli. Sige, sige. Yan ang nakalala mo sa Diyos. Hindi kita pinipilit, kapatid. Ang sabi ko kanina, yung mga nakaramdam na sabi ko kayo na tama. Alam mo, hindi kita pinilit na tayo. Alam mo, hindi kita pinilit. Alam mo ba? Ang sabi ko, kung nararamdaman mo, tama ang sinasabi ko. Mula sa salita ng Panginoon. Purihin mo ang Diyos. At yan ang karabayan mo yun. Praise the Lord. Lord of Jesus. Hindi ako mag-isa sa paniniwala. Kasama kita. Oh! Hindi ako mag-isa sa paniniwala. Kundi kasama kita sa paniniwala. Praise God. Praise God. Salamat sa Diyos. Glory to Jesus. Walang pena na lang. Kaiintindihan kita. Pababalik na sa sarili mo. Ang sabi ko, kung naiintindihan mo, kung sangayon ka sa sinasabi ko, mula sa salita ng Panginoon, bakit hindi mo sa pumigil at hindi mo namnagin ang kanyang presence? Kaya alam mo, naniniwala ka rin ni
ay dapat sumunda sa Espiritu at Katabanan. Ibig sabihin, sis, sa kaloob-looban natin, sasambahin natin ang Diyos. Totoo pala, na kahit may problema ka, purihin mo siya. Na kahit nasasaktan ka, purihin mo siya. Kasi ipagsamba sa Kanya, sa kaloob-looban. Hallelujah! Yes, hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank God for this church. Sabihin man nila na tayo ay baliw. Sabihin man nila na tayo ay saralaw. Ito yung tubig na gusto ng Diyos. Kaya ibigay natin sa Diyos.
cups. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. You deserve the glory, honor, and praises, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, God, blessed be your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the apostolic revival. Thank you for the holy of the Holy Ghost. Hallelujah. At my church, in the name of Jesus Christ, receive ye the Holy Ghost. Hallelujah. Receive the baptism of the Holy Spirit. So mga hindi pa nakakaranas mga kapatid, you're free para lumapit sa ating Panginoon. Pagsisihan mo yung mga pagkakasala. Buksan mo yung puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. This is the water, God, that you want. Ito yung tubig na gusto mo, Lord. Lumuhaw sa pagsamba. Lumuhaw sa pagpupuri. Lumuhaw sa pagluluwalhati. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Minsan mo nang naranasan yan. Minsan mo nang naranasan yan, kapatid. Nawawala ka lang sa focus. Ibalik mo. Ibalik mo ang galak at sigla. Ibalik mo, kapatid. Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos yung tubig na may sakripisyo. Yung offering ng sacrifice. Na may sacrifice. Kaya next Sunday, pigilan ka man ng iba, huwag kang mapapapigil. Pigilan ka man ng sablo, huwag kang papigil. Malaya kang ibigay ang tubig ng pagsamba, ang tubig ng pagluwalhati sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos, sa Panginoon ng mga Panginoon, sa ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Iba pag nalugod ang Diyos, kapatid. Iba kapag nalugod ang Panginoon. Na kahit may pinagdadaanan ka, buhay pa sa papulot at siya. Na kahit may problema ka, hindi ka nakasalalay doon sa kanong kalagay. Hindi nais mo sa pahirap. Iba pang nalulod ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya alam ko na, naniniwala ka sa akin sinasabi. Hindi kaya na sa akin sinabi. Hindi alam ko naranasan mo, kapatid. Hindi mo yan papakasinungalingan. Hindi mo yan may natago sa iyong buhay.
Kahit may pinagdadaanan ka. Kahit hindi maayos sa kalagayan ng iyong pananampalataya. You can deny the Yes. Hallelujah. kayang kumilos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Basta ibigay mo lang yung pagsamba sa ating Panginoon. Praise God. Hindi ko alam ang pinagdadaanan po ninyo. Pero alam ng Diyos. Kaya ang Diyos ang kakatakpo sa atin. Ang Diyos ang makapalakas sa atin. Hallelujah. God, you are the glory. God, you are the glory. Malapit ang bumalik ang Panginoon. Yes. Hallelujah. Iniibitahan tayo ng Diyos na maging kagaya tayo ng 5 dalaga, ng 5 birhen, na merong baong-baong langis at ilawan. Hallelujah. Church, hinahanda tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag mong palalagpasin na ikaw ay puspusin ng ating Panginoon. Again, ikaw, ang magtatrabaho niyan, kapatid. Ang iyong pastor ay aalalay lang sa iyo. Ang iyong pastor ay gagawin lang sa iyo. Pero ikaw ang magtatrabaho. Ang espiritual na paglilingkod at katagumpayan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, kinulbik mo kanilang puso. Salamat sa revival na naranasan ng ilan sa aking mga kapatid. Totoo na, Panginoon, na hindi namin may kakaila ay yung kayang gawin sa aming buhay. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kahit hindi kami magsalita, Panginoon. Kahit hindi kami umimik, O Diyos. Hindi namin natago sa aming sarili ang kapangyarihan ng iyong pangalan. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ay dakila. Ikaw ay buhay na Diyos. At buhay at tunay ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga luha, Panginoon. Salamat sa revelation. Salamat sa conviction ng Holy Ghost. I give to you the credit, Lord. I give to you the credit. Not by might, nor by power, but by your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Wala kaming may pagmamalaki sa buhay. Sa iyo lang kami sumasamba. Sa iyo lang kami nagpupuri. Sa iyo lang kami nagpapasalamat. Hallelujah. Sige kami, enjoy mo ang momentum na ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng ating. Hindi pa tapos ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God.